At ngayon naman, Nelson, pinalad tayo ha. Mamakapanayan po ang DPW Secretary. Maaga-maaga ito, nag-inspection sa EDSA. Oo, napakasipag niyan eh. Talaga naman, Secretary Vince Dizon, Maya Paabak po, Sec. Maya Paabak po, good morning po, happy Easter po. Opo, live po kayo sa Net25 tsaka sa Radyo Agila, bagay sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Sec, tama ba? Nag-inspection kayo na dito sa kahabaan po ng EDSA? Good morning Jel, good morning Nelson. Oo, kasi alam nyo naman, nag-24/7 tayo nitong nakaraang Holy Week hanggang kaninang madaling araw. Base na rin sa direktiba ng ating Pangulo na kailangan na take advantage tayo ngayong Holy Week na wala masyadong sasakyan, na paspasan natin itong mga ginagawa nating kalye all over the country, no? Lalo na dito sa Metro Manila na alam naman natin wala masyadong tao pag Holy Week. Sinigurado lang natin na yung Magallanes EDSA, Magallanes Flyover, mabubuksan natin ang buo ngayong umaga. Kasi alam mo naman, dadagsa na yung mga kababayan natin, pabalik ng trabaho ngayong araw. Kaya sinigurado ko lang kaninang mga alas 4 na mabuksan na. So awa ng Diyos, natapos tayo at konting ayos na lang, completed na tayo dyan sa EDSA Magallanes. Pero ngayon, fully passable na siya. Parang gusto nyo sabihin sa amin, Sec, na bagamat naka-vacation mode ang mamamayan, kayo po hindi kayo nagbakasyon, ha? Ay, hindi ho. Ay, kailangan naman ho talaga yung DPWH at tuloy-tuloy ang trabaho kahit mas maganda nga magtatrabaho ng habang bakasyon yung mga kababayan natin para menos sa aberya. Pero kailangan kasi nating madaliin talaga itong mga proyekto natin para hindi na masyadong maaberya yung mga kababayan natin. Lalo na ngayon, ang mahal ng presyo ng diesel sa gasolina. Opo. Pagka kasi less yung lubak, pagka less yung bibilis yung biyahe, hindi masyadong maaberya. Makakatipid tayo kahit paano sa gasolina at sa diesel. Pero sa parang, personal na tansya ko, parang napaikli ninyo yung timetable, Sec. Tama po ba? Opo, ahead of schedule po tayo ng halos 2 buwan, Kuya Jel. No? So, kanina nga, nag-anunsyo na ako na yung phase 1 natin mula Ross Boulevard hanggang Orense, kumpleto na tayo. No? Ang kulang na lang natin yung pagpapalawak natin ng mga sidewalk natin. Pero yung dinadaanan po ng mga sasakyan natin, tapos na tayo. So mag-move na tayo dun sa phase 2 this month. Mula Orense naman hanggang Monumento. So buong kahabaan na ng EDSA ang isusunod natin. Marami nga po ang nagtaka na ang bilis naman ata ngayon matapos ng mga pagre-repair. Sa ano bang sikreto? Hindi, siguro, alam niyo naman, sinabi ng Pangulo natin na kailangan talaga madaliin natin, no? Pero at the same time, ayaw din niya ng aberya. Kaya nagtrabaho tayo, naalaga nyo, simula nung bago magpasko, 24/7 yon. Tapos bawat holiday, nagsa-24/7 din tayo. Pero pagka hindi naman holiday, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 lang tayo ng madaling araw. At tulong-tulong lang. Talagang pinuhusan talaga natin ng tao at ng effort para lang matapos tayo ng mabilis. So, ngayon, mas magiging challenging lang yung phase 2 natin hanggang Monumento kasi papasok na yung tag-ulan ng June. Medyo mabagal tayo ng konti. Pero at least ngayon, habang summer pa, talagang papaspasan natin lalo. Kung nakatipid tayo ng panahon, Sec, kasi naalaala ko po yung pinaltan nyo dyan, ang request na budget ay 17 billion yan eh. Sa budget po ba nakatipid din tayo? Napakalaki po ng unang budget niyan. Saka nung una po, ang estimate nila, abutin ng 2.5 taon. Opo, tama kayo. Bago matapos ito. So, 17 billion yung budget nung una, dahil nga po nag-adjust tayo ng presyo, dahil po binago din natin yung paraan, yung methodology, 1/3 na lang yun, no? Less than 6 billion na lang mula 17 billion. Ang gagastusin natin sa buong EDSA. Buti ho pala may contractor pang kumuha. Sec, medyo nakakapagtaka yung presyo na yan, ha? Opo, kasi alam mo, basta naman tama yung presyo talaga. Opo. Alam nyo naman, pina-adjust ng Pangulo natin yung presyo. Kasi alam niya na dati, medyo mukhang may kalokohan, mukhang may overprice. Siyempre, kailangan lang naman talaga maayos ang pagkagawa. Ayun, at tama yung presyo. Pero kailan natin na-expect? Kita naman natin, kung napalagan po kayo nung
drone video natin nung finished product na nung dinadaanan ng mga sasakyan natin, kitang-kita naman talaga natin, napakaganda na ng EDSA ngayon. Opo. May download lang kami, Sec. Pero ang point natin dito, yung total rehab, mga kailan po ito matatapos ng buong EDSA? Pipilitin natin na ng next year matatapos na kasi ang problema lang talaga is pagpasok ng tag-ulan, talagang babagal tayo. Kasi ayaw naman nating gumawa ng umuulan kasi maapektuhan din yung kalidad nung trabaho natin. Kaya basta kung kailan hindi umuulan, papaspasan natin lalo na ngayon habang summer pa. Opo. Pero parang napansin namin, Sec, doon nga sa mga video, parang konti ang sasakyan, ha? Napansin nyo rin ho ba? Ano po yan? Kinuha po yan kahapon. Kinuha po yan kahapon, nung umaga kahapon. Opo. Kaya konti pa yung sasakyan. Kahapon pa kasi, pauwi pa rin yung mga kababayan natin. Mhm. Pero ang nakakatuwa lang, kung titignan mo yung mga litrato dati ng EDSA, napakalayo talaga. Opo. No, yung mga lubak-lubak, yung patsi-patsi yung trabaho. Ngayon talaga, tinodo na natin. So mula po sa oras na ito hanggang sa mga susunod na araw, anong i-expect natin sa EDSA kung ang pag-uusapan yung rehabilitation po? Tuloy-tuloy pa rin po tayo, no? Lalo na yung sidewalk natin, alam niyo naman, sabi ng Pangulo natin, wag naman puro kotse kang aatupagin natin. Pati naman yung mga pedestrian natin na napakarami, yung mga commuter natin, yung mga biker po natin, kailangan talaga talagang bigyan naman natin sila ng pansin. At yun ang ginagawa natin ngayon sa pagpapalawak at pagpapaluwag natin ng mga sidewalk natin para sa mga pedestrian at sa mga biker. Ano po ang ine-expect natin dahil sa halos sabi nga abot langit na ang presyo ng produktong petrolyo dito sa trabaho nating ito? Siyempre, wala tayong magagawa. Tataas talaga ang presyo ng mga materialis natin. Pero meron naman tayong paraan para itaas yan ng tama. No? Hindi naman yung, kasi minsan inaabuso din, Jel. No? So, sisiguraduhin na natin na tama, kumukuha tayo ng mga canvas, at pagka mapakita naman talaga na tumaas ng malaki, a-adjust naman tayo. May pondo naman tayo para doon. Para naman hindi naman maagrabyado ang ating mga kontratista. Kasi baka natapos naman, nalugi naman yung kontraktor. Sa susunod, hindi naman po. Pwede yun. Basta basta tama yung presyo. At saka syempre, hindi ninanakaw yung pera. Yun ang importante. So, kung na-advance natin ng ilang buwan, nabanggit nyo kayo, naabutin pa na hanggang next year yung total rehab talaga ng EDSA, Sec? Opo, kasi yung mula Orense hanggang Monumento, medyo mahaba-haba pa yon. Opo. Tsaka nga, kagaya ng sinabi ko kanina, pag pumasok yung tag-ulan kasi talagang babagal tayo . Pero hopefully, basta kung maganda ang panahon, hahataw natin yan kamukha nung ginawa natin itong nakaraang mga buwan. Ayun. At least, maayos naman pala. No, ha? Ang atin pong pakikipag-ugnayan sa DOTR para dito sa, kasi kayo naman nagsimula ata nito yung EDSA Carousel, Sec. Opo. Tuloy-tuloy po yan. At ngayon, napakaganda na rin ng biyahe sa EDSA Carousel. At least mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Pero gaganda pa lalo yan pag umabot na tayo hanggang Monumento, tuloy-tuloy na. Bibilis pa lalo. At alam ko, pinapadamihan din ng boost ng DOTR ngayon, no? Kasi lalo na, alam mo naman, ang taas ng presyo ng diesel ngayon tsaka ng gasolina. Tama, Mas mabuti nang mag-commute ang mga kababayan natin. Totoo. Ang dami yung mga tao ngayon, may sasakyan, mas gusto mag-commute kasi meron naman tayong mass transport system. Pero yun basta kami po, tuloy-tuloy lang po. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lahat ng mga kalye inaayos natin. Para bumilis-bilis ang biyahe, para sa mga commuter natin, tsaka sa mga motorista natin, para kahit paano naman makatipid ng konti dito sa napakamahal na gasolina at diesel. Yun yung mga walkalators ng MRT natin sa baba para sa carousel, naayos na po ba lahat yan, Sec? Alam ko, naayos na rin po ni Secretary Bano yan, no? Kasi yan talaga, kabilin-bilinan ni Pangulo, kailangan talaga ayos na ayos yan. Pati yung Kamuning Bridge na malabundok, naayos na rin. Bago na po yung ating Kamuning Footbridge. Mas maayos na ngayon at hindi na kamukha dati. Diyos ko,
napakahirap akyatin nun at kawawa yung Opo. mga kababayan natin. Aha. Ngayon maganda na at may mga elevator na rin yan. Sana po yung maintenance Sec, nababantayan din natin kasi minsan maganda yung simula. ako, Yung maintenance napaka-importante po. yan. Opo. Napaka-importante po niya. Kailangan talaga ma-maintain ng maayos, laging ayos, walang downtime, laging malinis. Pati yung mga kaya natin, kailangan hindi na pwedeng maulit yung mga ilang buwan pa lang nasisira na kagad. Tama. Kailangan tuloy-tuloy at maayos ang maintenance natin. Ito si Nelson po, gagaling lang ng Taiwan. Minsan nakakaingit Naku, yung napakaganda po ng college dyan sa Taiwan. Opo. Tsaka yung maintenance mismo, yun bang pag nasira konti, ang Oo. bilis na reaksyon, within Ang the bilis day po. natatapos. Yan po ang gusto natin gawin din sa atin. Hindi lang sa Metro Manila, sa buong bansa. Opo. Kailangan talaga pagtuunan ng tamang pansin ng maintenance. Oho. At Sana anong tingin ko naman, unang-una may pondo naman tayo para dyan. Opo. Kailangan nga talaga gawin ng tama. Aha. Anyway, Sex, sa ibang araw mas palama. Alam ko marami kayong ginagawa. Concentrate na muna kami sa Opo. EDSA. Sayang itong Salamat good news po. na ito. Next time po, yung Maharlika Highway, pag-usapan din po natin. Ayan, Yan. mahaba-haba po yan. Importante din po yan. Opo. Sex, salamat po. Dakal na salamat po. Maraming salamat. Dakil po salamat. Kuya Jel and Nelson, thank you Opo. very much po. Happy Easter po ulit. Mga kaibigan, ang ating nung nakapanayam, DPW Secretary Vince Dizon. Ano ha?